Ay, bibingka. Magpapasko na. Bibili ka? Bagong gawa yan. Bibili ka. Bagong gawa yan. Ilan sa'yo? 7. Isa lang. 7. Libre ba yan? Hindi. Ako, pre, 5 oras na akong gumagawa ng bibingka. First day ng tindahan ko, pre. Kaya nagpa-practice ako sa harap ng mga tao. Eh, tinan mo. Oh, yung mauna kong gawa. Uling. Pwede na pangsalang ng bibingka rin, di ba? Sa kakagawa ko ng kakagawa ng bibingka, nakagawa na ako ng maayos, pare. Oo. Tulad dito. Itong bagong salang na to. Tingnan mo yan. Parang maya-maya ako, kakanta na Benenben. Ay siya, napakaganda. Medyo maliit nga eh. Napalaki dito eh, di ba? Taon-taon dito sa channel natin, gumagawa tayo ng bibingka. Ang bibingka, higit kay Santa Claus. Ayan talaga sinyalis ang Pasko, pare. Di ba? Kasi si Santa Claus kahit kailan di ko nakita. Bibingka, taon-taon ko nakikita yan. Tama. Bakit nakita mo na si Santa Claus? Hindi mo pa nakita? Hindi pa. Hindi mo pa pakita sa mga masasamang bata. Ayaw nga sa mga bad boy. Sa batang masasamang Kasi ito talaga ang nagsisimbolo ng Pasko para sa akin. Swerte na lang! Diyan sa tapat namin. Merong sikat na sikat nagbebenta ng bibingka. Pagpatakdang, September 1. Nagtitinda na agad. July pa lang ba? Okay, July pa lang. So pagpasensyahan nyo na kung bakit parang dami ko abo-abo. Mukha na akong haggard. Kasi kanina pa talaga ako nagpa-practice. Kasi gusto kong makakuha ng bibingka na malapit-lapit naman sa kaya niyang gawin. Kasi napakalupit yan si Mother Lily, pare. So palagay ko, kahit papano, nakagawa naman tayo ng medyo, tingin ko hindi na nakakahiyang ipakain sa kanya. Ngayon, mamaya, ipapakain natin ito sa kanya. Dahil kahit papano ay medyo marunong-runong na ako ng konti lang naman, pwede ko nang i-share sa inyo yung knowledge. Ngayon, ano ba muna ang bibingka? Gusto ko lang i-discuss na hindi lang isang klase ang bibingka sa Pilipinas. Yung kay Chef RB. Pero sa kanya gawa sa galapong. Galapong meaning palagkit na bigas, di ba? Meron din yung, kung tawagin, yung paborito ko sa Quiapo, yung bibingka latik. Technically, parang biko lang yon na meron latik sa taas. Nung rin tayo, hindi ka paninong rin dito, nagbuhol tayo. Bibingka siya na gawa rin sa bigas, tapos fine-ferment, dinudurog. So, iba-iba talaga ang bibingka. So, ako, feeling ko nga, pre, di ba, may sinasabi dati, wala daw Tagalog ang cake. Feeling ko, pasok doon ang bibingka. Meron pa bibingkang abnoy. Iba pa yon, di ba? Ang dami definition ng bibingka. Pero ngayon, lilinawin ko lang na ang bibingkang ginagawa natin ay yung sineserve tuwing Pasko. Yung mga bibingkang binebenta dyan, dapat talaga kasi bigas yan eh. Feeling ko, tumataas yung ratio nila ng all-purpose flour. Hindi ko alam kay Mario to. Napapansin ko na kasi mas nagiging parang cake na siya imbis na super dense. Pakita ko sa inyo tong isa. Ang resulta ng bibingka namin, may hangin siya, pero medyo dense din siya ng konti. Hindi siya cake, hindi siya puto. It is something in between. Masarap siya. Pare, gusto ko siya. And definitely, hindi ganito yung kay Mother Lily. Bumili kami nito. Bibingka kit, kung tawagin nila. Diba? Pero ang weird dyan sa binila namin sa palengke, meron sila nito, yung pinaka-bowl, pero wala sila nung kaparis talaga nito, yung ganito. Hindi ito yung kaparis nun eh. So, bumili nila si Ami din, tawag dito ay kalandi uling. Na kung tutuusin, parehas lang naman ata. Diba? Pwede rin naman yun. Yung kit na yon, kailangan ng kalandi uling, pakainan ng panabong na manok, tapos isang malaking tansyan, pare. I'm sure hindi ko na naman kailangan sabihin sa inyo kung paano niluluto yung bibingka. Ipapakita ko dala sa inyo yung mga bagay na natutunan ko kung gusto nyong gawin to. Ninong Ray, sa kondo ako nakatira. Bawal kong gawin yan. Masisibak ako. Kung tutuusin, pwede naman kayo magbibingka ng oven. In recent years, gumawa na tayo ng bibingka sa air fryer, bibingka sa oven. Wala namang problema doon. Para makuha nyo to, yung sunog-sunog na yan, pre, na dahon, importante yan eh. Tinry ko dati sa restaurant, nagsunog ako ng dahon, sinubukan ko i-infuse sa cake batter. Hindi siya gumana. Ha? Papasabihin ko muna sa inyo yung recipe mismo ng bibingka. Sa sobrang dami namin tries, ginawa na namin ganito. Pinagsama-sama na namin para hindi every time magsusukat kami. Dalawa ang part, bibingka batter natin. Technically, parang cake din naman yan. So, meron tayong dry ingredients, tsaka wet ingredients. APF, all-purpose flour, 125 grams. Rice flour, hindi glutinous rice flour lang talaga, 50 grams. Baking powder, 7 grams. Salt, half teaspoon. Pero optional na lang yun kasi salted butter naman yung gagamitin namin dito. Pero, tsaka maalat din kasi itlog na maalat sa taas. Maganda, may kontra siya ng konti. Asukal, 100 grams. Coconut milk, 1.5 cups. Itlog, 2. Butter, 3 tablespoons. So, ang gagawin namin, ito yung mga dry ingredients. Tapos yung wet ingredients,
Ihahalo lang namin dito. So, andyan yung recipe. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo gayahin. Tapos maghahalo-haluin nyo lang talaga yan. Ganun lang kasimple. Dito tayo sa mas mahirap. Kasi sa totoo lang, gumawa ka ng chocolate cake. Salang mo dyan, maluluto naman yun eh. Pero mahirap talaga magsalang, pre. Yung mga nakikita nyo sa labas, parang andadali. Pre, taon na nilang ginagawa yan. Madali na yan para sa kanila. Parang pagtatakoyaki lang yan. Kala mo na nagtatakoyaki, yan, dali-dali lang. Mahirap yun. Di ba? Nga pala, hindi lang naman bibingka ang tuturo ko sa inyo, mga variations din ng bibingka. Kasi kung titingnan natin to, na parang isang cake, marami tayong pwedeng gawin dyan. Kung tutuusin, nagbibingka na ako dati. Ito kasi yung mahirap sa mga dami ng bagay na tinatry ko. Isang beses ko lang siya nagagawa sa isang taon, so nakakalimutan ko. Kailangan ko siyang i-relearn uli, di ba? Meron kami ditong uling na nakasinde. Ngayon, meron na ring uling dito. Kita mo nga, halos okay na to, dadagdagan ko na lang ng konti. Konti lang talaga sa ilalim kasi nasusunog yan eh. Yan, okay na ako dyan. Dito, actually okay pa tong isang to. Dito, ito kailangan tong dagdagan. To, isang malaki. Tataob ko yan na ganyan. Kung bakit nakataob, para dahan-dahan siyang masunog. Okay na yan, pwede na siguro nating gawin yung pinaka-mixture. Nga pala, ito may gusto rin akong ipakita. Medyo mahirap lang kasi mainit. Merong foil. Ito kasi yung airflow niya. So kapag may hangin dyan, papasok, mapupunta sa uling, masiinit siya. So tinakpan ko siya, tapos kapag medyo humihina-hina yung init, binubuksan ko ng konti. Nausod kong ganyan, no? Sa mga naghahanap po kay Luna, ito po si Luna. Ayan. Ayan. Luna! Okay. Okay. Ito, yung dry ingredients natin, na na-screenshot nyo na. Lagay natin dito sa isang bowl. Gata, 1.5 cups. Itlog, 2. Pinigilan ko lang yung sarili ko nun. Pero kundi talaga nadakot ko yan. Tapos, butter na lumamig na uli, 3 tablespoons. Mix natin. Etong bagay na to, magmumukha siyang ganyan, native product, imperfect, homey, hindi mukhang gawa sa pabrika. So, hindi nyo kailangan masyadong ma-pressure dito sa bagay na to, ha? Huwag nga ma-pressure. Nasira tuloy yung whisk ko. Nasira tuloy. Kapag medyo makinis-kinis na siya, okay na yan. Etong baga na to, mukha siyang konti, pero promise pare, maluluto yan. Kasi yung bato na yan, humigop na rin naman ng init yan eh, di ba? Ngayon si Amity, siya na ang umasikaso nito. Ito yung bowl kung saan lulutuin mismo yung bibingka. Tapos, kumuha kami ng dahon ng saging na, tulad ng sabi ni Shanty Dope, nakadarang sa apoy, pare. Oo. Yung dinaan natin sa apoy kasi kapag hindi mo yan dinaan sa apoy, matigas siya. Hindi siya huhulma. Hindi siya magbo-bowl na gano'n. Oo. 4 na layer nilagay ko. I think masyadong marami to. Pero better safe than not safe. Kaya na natin yan dyan. Anak na. Uy! May knock ka kaagad. Who's there? Bibingka. Bibingka ho. Andyan ka na naman, bibingka maiwasan. May lakad, kapapamaya. Etong mixture na ginawa na to, sakto yan para sa 3. Important tip, no, bago ko ituloy ito, kailangan at least yung pinakahuling layer ay walang punit. Dito, tansya-tansya lang talaga. Pwede nyo namang sukatin, pero di na namin nagawa eh. Tapos idudot-dot mo ng ganyan ng konti. Yan, para lang bumaba. Lalagyan na natin to, itong malaking tansya. Nakaangat siya ng konti, which is good. Okay yun. Kailangan natin na hindi pa siya nakadikit masyado dun sa pinaka-cake. Kasi masusunog agad yan. Medyo makapal-kapal yan. Lalagyan natin ng uling. Ang uling dito, konti-konti lang din talaga. Mamaya pa natin i-increase yung init niya sa taas kapag gusto na nating patusta. Ayaw kasi natin ng bibingka na sobrang putla naman. Yan, lagyan mo lang dyan. Medyo, dito ka medyo mahihirapan eh. Kasi gusto mo maya silipin eh. Silipin mo maya kung okay na ba, ganyan. Hindi, yung mga baguhan, tinutukoy ko. Ako kasi alam ko na eh. Alam mo na. Oh, pero 5 oras ko nang ginagawa, expert na ako. I suggest wag kayo masyadong maatat. O kaya kung sisilipin nyo, ganito lang. Yung iba, itlog na maalat na nga nilalagay, di ba? Kailangan nakadikit siya sa bibingka. So, ang ginagawa nila, kapag medyo matikas na ng konti yung taas ng bibingka, na hindi nalulubog yung itlog na maalat, doon nila nilalagay. Para kumapit pa rin. Kami, hindi ganun yung ginagawa namin. Una sa lahat, mas mahirap kasi yan. Kasi minsan kapag lagay mo ng itlog na maalat, napunit yung luto sa taas, lulubog yan. Naka-develop kami ng medyo dugas. Lalagyan mo ng keso sa taas, tsaka mo ilalagay yung itlog na maalat. Para yun ang magdidikit, di ba? So ngayon, dyan lang muna yan, pare. And habang niluluto yan, discuss ko lang ng konti yung mga gagawin natin kakaibang bibingka. Una, ube cheese bibingka. Uy. Ang ganda nun, di ba? Pistachio bibingka, para Dubai bibingka. Bibingka, tiramisu. Uy. Di ba? Malupit yun. Ano pa ba iba? Naalala ko na! Bibingka, 3 leches cake. Uy. Bibingka, yema cake pa. And so, yun, lutuin lang muna natin yan, pare. Yan ang sinasabi ko. Umangat na siya, dumikit na siya dito, sa may puwet ng tansyan. Etong isa, malapit-lapit na rin, ayan, may tusta na. Eto, ayan, medyo dumikit na rin. Dito na natin lalagyan ito. Kumuha tayo ng panibagong dahon ng saging, isang strip na ganyan. Tapos, mas maganda kung ngiratkat ng caterpillar. Importante yun, oo. Titiklop nyong ganyan. Lalagay na natin yan dyan. Kumbaga, iniinin na natin to, pare. At this point, tinan nyo to.
Jiggly pa. So, hilaw pa talaga yan, ha? Ito na nga yung magluluto talaga sa kanya. So, yun. Bigyan lang natin ng oras to hanggang maluto na, pare. Mga, ewan ko kung gaano katagal uli lumipas. Siguro mga less than 10 minutes. Oh. Ayan na. Ngayon, check natin sa toothpick na hindi galing sa bunganga ko. Pag ito malinis na, okay na siya. Meron nakadikit na konting-konti pero goods na ako dyan. Tanggalin na natin lahat yan. Yung iba talaga, no, mas sunog pa ng konti. Yun yung art doon. Yung kung paano mo siya mas masusunog pa nang hindi totally nasusunog. Admittedly, mahirap talaga yung bagay na yun. So sa amin, okay na to. Melted butter. Kung gusto nyo margarine para mas nostalgic, pwede naman. Yun, tipirin. Tapos keso, kahit ano naman, pero gagamitin namin dito ay Emborg Red Cheddar, pare. Kahit anong keso gusto nyo, pero masarap to eh. Pambahay lang naman eh, di ba? Titipirin nyo pa ba? Titipirin nyo pa ba? Huwag na maalat, damihan nyo rin. Titipirin nyo pa ba? Tapos balik lang uli natin yan. Yan, check natin yung uling natin kung mainit pa. Yes, mainit pa. Kasi at this point, luto na talaga to eh. Kailangan na lang ditong tunawin ng keso at patigitin yung itlog na maalat. Bitin pa sa akin yung kulay sa taas. Tostado na, ganyan. Yung itlog, tostado na rin. Pero kasi, ang concern ko, baka mamaya, masyado na nagtutosta yung ilalim. Baka masunog na ilalim. So, okay na muna sa akin yan. Sunog siya? Okay. Yung one layer, sunog. Second layer, baka hindi masyado. Check lang natin. Yan. Kailangan dito, maitim ang puwet. Dito lang pwede yon. Yan. Yan. At eto na pare, ang ating basic bibingka. Namukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Alam na namin masarap yan. Pang ilang ulit na namin ginagawa ito eh. Pero sige, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ko muna. Konti lang. Check muna natin. Ang galing ng dahon na saging, no? Naturally non-stick siya. May sunog siya ng konti, pero hindi makapal. Ito talaga ang pinakamahirap dito sa lahat ng ginagamitan ng uling, yung heat control talaga. Woo! Yan, pare. And the perfect bite. Nasa pagitan siya ng cake at puto. Yun yung ano niya. Kasi nga, gumamit tayo ng harina, gumamit din tayo ng rice flour. Diba? Hindi masyado mainit. Hawak ko nga. Oh. Kamusta? Sarap siya. Pero iba siya sa mang-init, no? Pero iba siya sa bibingka ni Mother Lily, pare. Pero para sa akin, okay na to. Tsaka pre, journey, yung pag-aaral ng bibingka gamit tong traditional na pamamaraan. Nire-respeto ko yung mga ganyang mga ganyang kainan na dekada nang ginagawa, na, alam mo yun, nandyan lagi pag ina-expect natin. Hindi madali ang bagay na yan. And eto, simulation lang to ng mga bagay na kaya nilang gawin. Mas magagaling yan sila Mother Lily kaysa sa atin. Kailan lang ba ako nagsimula nito? 5 hours ago. So ngayon, nakagawa tayo ng disenteng bibingka. Dahil dito, pwede na tayong maglaro ng konti, di ba? At magsisimula tayo sa ating ubi cheese bibingka, pare. Ang ubi cheese pandesal ay yung dough niya mismo ay ube, tapos may mga keso-keso lang. Ganun lang yung ginawa sa kanya. So, ganun yung gagawin natin dito. Sabi ni Alvin, wala bang halaya? Panaman mo na lang. Alam mo yun? So, meron tayo yung mixture natin kanina, yung recipe, alam nyo na. Lalagyan natin simpleng-simple ng ube, flavor, color. Kasi pag nagdagdag kayo ng halaya dito, bibigat masyado. Kasi starch yun eh. Oh, knock muna. Oy! Who's there? Bibingka. Bibingka ho! Teka. Pasok to. Ay, sorry. Pasok to. Malaki ilong mo. Mabingi yung ilong ni Alvin. Ay, sorry. Sorry. Pasok nga. Kiss ko. Wag. Ito yung cheese natin. Oh, meron pa tayo natirang konting red cheddar dito from Emborg. Lagay na natin yan dyan. Tapos meron tayo dito para sosyal. Oh, shredded parmesan, pare. Oh, who's there? Para kakaisip lang yan, ha? Bibingka ho. Ha? Sa aking mata. Okay. Yan. Ngayon, meron lang din. Lalagay na natin dinay. Yan. Ay! Who's there? Bibingka ho. Ganun uli yun. Ay! Who's there? Bibingka.
So, lutuin lang natin to, pare. Who's there? Ha? Ay, Wala pa. Mag-iisip ako. Check natin. Ay. Yan na sinasabi ko. Toothpick na hindi gamit? Pass. Butter uli, pero again, pwede ang Cheese stick. margarine, leche. Tapos, sinunayasan yung cheese. Kala ko ba, ubi cheese yun lang yun nasa loob? Emborg, shredded parmesan, pare. Diyan, kahit anong keso ilagay mo dyan. Sige. Pa natin. Ngayon, tunawin na natin yung keso pa. Ay, may nagbablog dito! Tunawin na lang natin yung keso! Okay. Luma ba? Yung kakakita ko lang sa news video, okay? Grrr. The end is near. Si Frank Sinatra Santos. At eto na pare ang ating ubi cheese bibingka na mukha namang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tingnan na natin yan, Jero. Pero ano? Uy! Tingnan natin ang puwet. Ay, maitim. Oo. Ay, Maitim ang puwet. Ngayon, tinitingnan ko yung cheese sa loob. Marami tayong nilagay na cheese sa loob, pero hindi ko na masyado makita. Pero baka naman malasahan ko. The perfect bite. The perfect bite. Good item yan. Takot ka pala, pre, pag tumidilat. Wala na. Ang sarap. Diyan kasi kala Mario, merong libreng tsaa. Napakasarap nung tsaa nila. Typical na tsaa lang yun na may pandan. Ano yun? Naka-plastic labo yun, pre. Parang sabaw ng bulalo. Tama ka. Etong bibingkang ginawa ko, hindi masyadong matamis. Pero okay lang. Lasa mo yung ube, lasa mo yung keso, and yes, lasa mo yung keso sa loob. And iba yung lasa ng keso sa taas kasi tostado yun, di ba? Shit, ang init. Init, Hindi! Subo mo. At saka yung texture niya talaga, medyo iba siya. It is quite different. So ngayon, dahil gumana tong bagay na to, putik kahit ano na pwede niyong ilagay dyan, di ba? Chocolate bibingka, strawberry bibingka, yung sa The Animal kay Rob Schneider, yung raspberry bibingka, diba? Buko pandan bibingka. Pero legit, eto, masarap to. Ngayon, isa lang yung ginawa kong ganito. Kasi, patunayan lang yung konsepto na pwede kayo magdagdag ng something sa bibingka para mag-iibang flavor siya. Pwede nyo nang gawin yun. Ngayon, yung mga gagawin natin susunod, medyo iba-iba na ng konti yun. Meron mas simple, meron mas komplikado. Gawin na natin yan. Napagod ako eh. Kanina pa ako nagbibingka, magkakape muna ako. Ano sabi mo? Ang ganda ng aking dalawang coffee maker. Ay, maganda talaga yan, par. O, kita mo, sang ganun lang, giling na agad yung beans. From buo yan, nandito yan sa taas. Tapos, gaganyan mo lang. Nakatamp na siya, di ba? Tapos, lalagay natin yan dyan. Naalala ko kasi, tinanong ko yung head pastry chef namin na foreigner na nasa hotel ako. Sabi ko, Chef, do you use lady fingers? Yes. Yes, Italian lady fingers. For small events, but for big events, we use sponge cake. Ibig sabihin ba nun, lahat ng klaseng cake, pwede mong makuha, pwede mong gawing tiramisu? Try natin, pare. Lalagay ko yung kape natin dyan. Tapos, konting asukal lang dito. Hindi lang ha, hindi na authentic to, so hayaan nyo na ako ha. Konting asin. Hindi atin to. Hindi atin to. Ewan ko, baka nauwi nyo na to nung kumain kayo sa karinderya. Haluin lang natin. Tapos, ang components ng tiramisu, ay yung kape, na nilalagyan pa ng alak paminsan-minsan yan. Yung tinapay, kung ano man yung gagamitin natin, syempre, bibingka episode nga to, gagamit tayo ng bibingka. Tapos dito, di ba sabi ko kanina, marami ako nasunog na bibingka sa testing. Gagamitin natin yung mga yon. Tutungkabin lang natin yung sunog kasi sasayangin ba natin yan? Hindi. Tayo ba ay tanga? Ikaw lang. Hay! At yung pangatlong component, ito na, ay yung pinaka-cream niya. At ang gagamitin natin ay mascarpone. Medyo may kamahalan to. There is quite an expense. This is like 700 pesos to, di ba? 700 pesos sa 250 grams. Medyo mahal talaga siya. Pwede kayong gumamit ng cream cheese. Kung tutusin, baka nga kulang to eh. May cream cheese tayo dyan, di ba? Baka pwede na lang natin haluin. Tingnan na lang natin. Tapos pakilabas din yung cream natin. Ay, uy. Lalagay natin yan dyan. Mixer, hand mixer lang. May sunog na kuryente ah. Isang vlogger ang nasa buga! Lignan natin ang asukal with 4 ants. Yan. Tapos, kailangan natin ng whipping cream. Etong cream na to ay specifically for cooking 35.1% fat. Taas ng pat. Ngayon, dito, meron talaga mga iba't ibang proseso yung gumagawa ka pa ng zabayon. Parang ano siya, custard na gagawin mong pinaka-base, ganyan. Pwede mo pang gawin yun, pero eto, again, proof of concept lang naman to kung babagay ba yung flavor. Again, pwede nyo gawin yung komplikadong step na yun. Pero ako, eto na lang. Tsaka karamihan naman ng Pilipino, eto naman yung alam eh, di ba? Ngayon, mamili na tayo ng mga bibingka. O, eto. Siguro baka dalawa gamitin natin. Yan, ito, okay to. Yung bibingka namin dito, ay merong keso, merong itlog. So, kuha tayo, hiwain natin to ng paganre. Pa-fingers. Parang ganon. Kuha tayo isa. Mabilis sa sausaw lang sa kape. Integrity.
Poknat. Mabilis lang. Hap! Ganun lang. Actually, yung sinawsaw nyo, ilagay nyo sa taas kasi bababa naman yan sa ibaba. Yan. Lagyan lang natin dyan. Tapos tulad ng ginagawa ng ibang kontraktor, ipatag nyo. Ganun lang uli. Hay, ako bahala. Ano yun? Hook, balahap. Ito may sunog. Tikman natin yung chocolate bibingka. Actually, hindi siya ganun kasama. Sir, masyado ka nakasum. Ano ba naman yan? Grabe naman yung zoom. Ito yung ito lang yung... Imagine mo na lang kung nanonood sila sa Samsung 98-inch TV. Tapos ito lang yung kita sa akin. Sa cellphone. Huwag ganun kalapit ha. Kahit ako naumay sa sarili kong mukha eh. Cream uli natin sa taas. 2 layers lang yan. Para lang maganda, ginagawa naman talaga to. Kuha tayo na ang cocoa powder, tapos kunin nyo sala ng mantika ng nanay nyo. Galing. At eto na pare, ang ating bibingka tiramisu pare, mukha namang masarap. Pero mamaya pa natin matitikman niya, ilagay mo muna sa rep yan. Doon na tayo sa ating susunod. Dala mo, ang bigat, ang bigat, ang bigat. Yema cake pare. Pero ang yema kasi, sa pagkakaalam ko, ang totoong yema ay gawa sa egg yolk. Ang lasa kasi nung mga natitikman ko, parang dulce de leche. Ito ang dulce de leche pre. Ngayon kung paano namin ginawa yan, napakadali lang. Kumuha kami ng typical na lata ng condensed milk. Pinressure cooker namin ng 35 to 40 minutes. Tapos na, pare. Wow. That's it. Wow talaga. Ngayon, pwede mo siyang gawin nang walang pressure cooker. Pakukuluan mo lang siya. Pero di ko pa na-try yun eh. Ang galing. Teka lang, ang hindi magaling yung pagbubukas ko, pero eto siya. Gusto ko siyang i-trim para maging bilog talaga. Kaso sayang yung mga gilid-gilid eh, no? Wag na, okay na ako sa ganyan siguro, kaya pwede nating pagganyanin. Ay, burger. Parang burger. Ngayon gawin natin 4 layers, hatiin natin yan. Bibinger. Kuha tayo ng yema, manipis lang sa gitna. Teka lang. Ilan sinalang mo? Dalawa, okay. Oh, ay, dalawa naman pala eh. Oh, ayan oh. Lagyan natin dyan, babaliktad din. Sir, napisan mo pa. Wala na, huli na ang lahat. Sir, pag hindi naman masarap. Masarap to! Parang namimiss ko yung bunso ko ah. Again, this is just a proof of concept kung gagana ba to. At mukha naman siyang gagana. At mukha naman pa rin naman siya masarap eh. O, di ba? Ang pangit. Pagagandahin natin yan. Yung mga yema cake na nakikita ko, may mga keso-keso sa labas yun eh. Anong pangit? Maganda yan. May kakan opener ko yung bungo mo. Paano mo pagagandahin yan? Gagawin ko yan, di ba? Walang kakulay-kulay. Boom! Uy, sprinkles eh, may kulay na. Pero eto na pare, ang ating, tago natin yung sprinkles ha. Ang ating, ano to? Bibingka, yema cake. Na mukha namang, aminin ko, medyo mukha siya kakaiba. Teka lang pala, bago natin ilipat, pengin ng panibagong plato, gaganda yan. Diba? Pre, at eto na, ang ating bibingka, yema cake. Na mukha namang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. At Jerome. Yung. Alam mo, sa totoo lang, pwede nyo nang i-skip yung first part ng video na to kung ito yung gagawin nyo. Kasi pwede nyo itong gawin sa mga bibingkang pwede nyo bilhin sa labas. Kuha tayo. Yan ang the perfect bite. The perfect. Sorry. Isa pa, par. Yan. Surprisingly hindi siya ganun katabi sa dami nung nilagay ko. It's a barki. Oh, bakit? Malinamnam. Ay, keso. Keso. Ano ba? Oo nga, pre. Yung nga yung pangontra doon. Actually, yun naman ang sarap ng yema cake. Matamis siya, tapos may pangontrang maalat. Tapos pag natsamba mo pa yung yung itlog na maalat sa gitna. Hindi naman mangyayari na hindi papangit yung lasa niyan kasi wala naman tayo masyado inalter sa kanya. Nilagyan lang natin ng masarap na matamis, na masarap na maalat, di ba? Personally, hindi ako masyado mahilig sa yema cake. Pero itong particular na yema cake na to, hindi siya sing tamis sa mga nabibili sa labas, di ba? Sarap siya, okay siya, and pwede siyang gawin sa mga bibingkang binili nyo lang sa labas. Yun tayo sa next natin, pare. 3 leches cake, pare. Leche ka, leche ka, leche ka. 3 leche ilalagay mo sa cake. Ano nga ba ang leche, Alvin? Gatas. Tama ka. Ang leche ay gatas. So, ibig sabihin, 3 gatas na nasa loob ng isang cake. Ang 3 leches cake, nagdala si Erin Niman dito nung nakaraan. Ang sarap nun. Napakasarap. Basa siya, di ba? Kasi ang 3 leches cake ay cake na binasa mo ng 3 gatas tapos nilagyan mo ng parang cream sa taas. So, ano-ano yung mga lecheng gagamitin natin? Gatas ng kalabaw. Gatas ng ina. Pwede na yung totoo? Okay na? Sorry. Gatas ng kalabaw. Tama pala. Evaporated milk.
tsaka condensed milk, pare. Oh, yan yung tres leches natin. So, paghahalu-haluin lang natin to, tapos babasain natin yung cake natin, yung bibingka natin, di ba? Oh, ito yung napili natin bibingka. Ganyan natin dyan. Butas-butasan natin ng konti para lang mas higupin. Tapos gawin natin yung kombinasyon ng mga gatas. Gatas ng kalabaw, hinanap ko lang sa Facebook to. Pero kung gusto nyo yung ano lang, yung nakakarton na gatas, pwede naman yun, walang problema doon. May problema doon? Wala po. So, gatas ng kalabaw, gatas ng blonde na bata. Yan. Malapot na gatas ng batang blondie. Sir, ayan oo. Ang bagal. Hindi kaya ng mundo ang technique na yan. Hindi lang ako sarili. Okay na? Galing, ang bilis. Wala ibang nakakaalam nun. Walang iba. So, bubuhos lang natin yan dyan. Gaganyan-ganyan nyo. Tapos, matitake over niya rin yung space na yan. Magiging square din siya. Kasi mamamaga pa nga to. Tapos, dahil nga ang bibingka ay Pilipinong-Pilipino, atin na atin yan. Usually, whipped cream lang yung nilalagay sa taas di ba? Pero gagawa tayo ng kesong puti with cream. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Kasi may gatas na rin tayo ng kalabaw di ba? My favorite. Kesong pute. Ano tayo kesong puti. Gaya natin dyan. Kobe! Pataasan mo, taasan mo! Ang sasarap ng kamay nyo. Gilingin natin yan para parang maging cream cheese. Lagyan natin ng whipping cream uli. Para ma-accentuate yung lasa, lagyan natin ng asin. Lagyan natin yan, asukal. Lagyan ko ng evap para medyo mag-loosen up to the music the moment you want you better never let it go. Ngayon, kukunin natin yung cream natin. Lagyan natin sa taas. Tak-tak mo. Tak! Ayun na, at eto na pare, ang ating tres leches bibingka. Pero mas masarap pa ito mamaya. Kapag humigo pa siya, di ba? So, i-rep mo muna yan, pare. At doon na tayo sa ating susunod. Isa sa mga pinakausong pinagagawa sa kung ano-ano mga dessert ngayon ay ginagawang pistachio. Kunafa, yung malutong na. Yung nasa loob ng Dubai chocolate. Kaya bumili tayo nito. Hibon. Yan, oo. Hindi yung hibon, sir. Kukuha tayo ng konti. Yung enough lang. Siwain lang natin to ng maliliit. Tapos ilagay natin dito sa butsa. Ngayon, iba-brown natin to. Nag-iisip lang ako kung ano kaya yung pwede kong gawin dito. Kasi pwede namang paghalu-haluin ko lang sila. Itong... Yoko na, cut mo na. Tatampo ako. Ano na ba tayo? Cut na! So, ito ay malutong na. Ayan, kita nyo naman, magbibigay ng magandang texture mamaya yan. Tapos dito, nakatunaw na rin yung white chocolate natin. Kasi gagawa tayo ng pistachio cream, pare. Meron tayo ditong pistachio na nakapil. Nung ginawa kasi natin dati, hindi nakapil. Kaya medyo brown. Hopefully, eto maging berde, pero kasi dilaw siya ngayon Asukal na pula nga, brown nga. Siguro evap na lang lalagay ko para mas masarap. Nakabukas na rin, yung gagawin ko dyan. Pag kulang pa, gatas ng kalabaw, traditional. Tansingan ka naman ng pistachio sa mata? Ako, oo. Hindi siya berde, dilaw siya. Ano, dahil ba hinog yung pistachio natin? Ganun ba yun? Ngayon, asukal. Blender uli. Tapos, meron tayo ditong melted white chocolate. Ngayon, etong bibingka natin, hiwain natin ng maliliit na ganyan. Tapos dito sa malutong natin, na katafi, kuha tayo konting pistachio cream para mag-bind siya. Pwede rin to sa mga, again, sa bibingkang binili nyo sa labas, di ba? Tapos kuha kayo ng isang mold, hindi yung amag molde. Hindi yun. Diyan. Para siyang hilaw na bibingka pudding. Para may flavor. Dahon ng saging. Didiin lang natin na ganyan. Ay, tapos babalik ta rin. Ang galing. Sir! Sir, balik ka na, sir. Uy, abulin nyo. Nagpapahabol yan. Sir, halika na, sir. Pinapatawad ko na kayo. Sorry naman kayo. Ganun mga class president, no? Tapos ngayon, ipipreser to. Ipipreser natin to. Tapos saka natin, bubu. Paki-freezer na to. Habang pinalalamig pa yung pistachio natin, pare, siguro pwede nating tikman to. Bibingka tiramisu. Mukha naman siyang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan, kapatid? Tikman na natin yan. Pare, mukhang sosyal. Tiramisu bibingka, tapos ako yung gumawa ng bibingka. Kasampaling ka. Ang yabang mo kasi. Yan, pare. Ang the perfect bite. Ang the perfect. Walang lutong, sir. Kamusta lasa? Gusto ko siya. Lasa mo? Yung pait nung Kape. Yung kape. Yung browas kasi, kapag siya ay nabasa, nagiging parang tinapay na rin siya. So parang ganito rin siya, pre.
Galing nito. Tsaka, pag sinabi mong, uy, gawa sa bibingka yan, tapos ako gawa, impressive yun, pre. Tikman na rin natin yung ano natin, 3 leches natin. Ito, hiwain ko na to kasi mukha lang siyang puti sa square eh. Ang ganda. Kaso ganun pa rin, mukha pa rin siyang puting square. At eto na nga, pare, ang ating 3 leches bibingka. Na mukha namang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Andre? Tikman na natin yan, pero Jerome, gusto ko. Ganda, tira mo, ayan, tira mo. Solid, hindi siya liquid. Kasi kung liquid yan, tutulo yan. Tulad ng tropa nyo. The perfect bite, pare. Ganda, oh. Medyo mas hirap umabsorb ng konti yung tinapay natin. Kasi mas dense nga siya. Pero still, nandun siya. Pasok siya. Masarap siya. Ang ano lang dito, mas dense yung tinapay namin kaysa doon sa mga normal na 3 leches cake. Kasi parang sponge cake lang yun na nabasa eh. Okay naman siya. Malinam namin gatas. Malinamnam yung taas. Hindi siya sobrang tamis. Sana mas basa pa. Kung gagawa kayo nito, buwasan niyo yung rice flour. Gawin yung harina para mas cake na cake siya. Make sure na may sunog kasi bagay yung sunog. Natikman mo ba yung sunog, Ben? Bagay eh. Bagay siya, pre. Basta ano to, pre? Para sa akin, okay to. Kailangan ko lang i-rework ng konti yung idea. And mas ano siya, Filipino siya kasi bibingka na, gatas ng kalabaw pa, kesong puti pa. Kailangan ko lang ayusin to, di ba? Okay, tapusin na natin yung last natin, pare, baka pwede na yun. Eto na siya. Ilulusin ko lang ng konti yung edges niya. Kakalas ba to? Ng buo? Hindi. Gawa na lang natin ng paraan. Butter kasi yung nag-hold dito. Initin lang natin yung puwet nito. Okay na siguro yan. Yan. Pengin tray na maliit. Nalagay natin dyan. Tapos yung pistachio natin. Mukhang hardinera, no? Ibutido. Unti-unti pupush natin doon. Yan ang talagang nag-ibang itsura mula sa bibingka kanina, di ba? So, plato natin. Eto na, ang ating, pistachio bibingka. Na, admittedly, ito ang pinakamagandang ginawa natin ngayon. Mukha naman siya masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Di ba natin, pero bakit yan? Sir, humihiwa pa lang ako, pero alam ko yung tunog na yan. Yan ang comment of the day. Sino ba yung comment ng comment habang nag-plating ako dito? Ang comment na ito ay si RC Nacional 9072. Uy. Medyo mahaba lang ito. Ay, SKL. Ano ba yan? Share ko lang. Share ko lang. Hindi mo alam yun? Alam ko yun. SKL po, yung asawa ko ang nagpakilala sa akin ng channel mo. Since then, I enjoy watching all your vlogs. Everyday inaabangan namin kung may bagong upload. Huwag niyo pong abangan Meron sa Facebook pala. Sa Facebook. Sa YouTube po ay Thursday at Saturday. Even yung reels sinesend ko sa sarili kong account, lalo pag sobrang useful ng advice in terms of cooking. And every time na nanonood ako ng vlog mo, hindi ko iniisip na nanonood ako ng vlog. Iniisip ko, nasa culinary class ako. At lahat ng tips and advice mo about cooking talagang nakapin sa utak ko, hehe. Pangarap ko po mag-aral ng culinary kaso di ko po kaya ng parents ko that time. Kaya big help po itong vlogs mo. Lagi din sinasabi ng asawa ko na makinig ako mabuti, haha. Yun lang po Ninong, sana mabasa mo po itong comment ko. Masaya na heart ko. God bless mo Ninong at sa buong team, sobrang galing nyo lahat. RC Nacional 472. Maraming 9072. Ibang tao yun, sorry. So maraming salamat sa panood mo. Maraming salamat din sa asawa mo. Alam mo, kahit di ka naman talaga nakapag-aral ng culinary, meron ng wealth of knowledge sa internet, di ba? Tapos at your own pace pa, wala pang bayad. Sana patuloy kayong manood and patuloy kayong makukuha ng entertainment at information dito sa channel natin. Ang daming nangyayari, sir. And huwag kayong mag-alala, hanggat maaari naman talaga pinipilit namin maging educational and fun. Usually, meron magsasabi na, eto gawin natin content, nakakatawa yun. Pero anong ituturo natin? Di ba? Yun lagi sinasabi ko, anong bago dyan? Anong maisi-share natin dyan? Anong maibabahagi natin sa mga inaanak natin? Yun talaga yung, yung ethos ng channel to. Kahit hindi masyadong nakikita, talagang tinatakloban ng katarantaduhan yung, yung impormasyon eh. Pero yun talaga, maaring alam mo na, maaring hindi pa, pero at the very least, mareremind ka kung ano man yung bagay na alam mo na, and at the same time, na-entertain ka, igwapo pa sa harap mo. Diba? Wala kaming pakialam! Ang ganda ng itsura nito, ha? Tapos medyo magtataka, what the f***? Na-excite ako dito. Excited. Pagka nagpo-photoshoot tayo sa mga brands na katrabaho natin, hawakan mo tong product na to. Ang photoshoot sa buong araw. Hawakan mo tong product na to, tapos smile ka. Yeah. Ninuray, pwede bang buksan natin yung mata? Sige po. Ninuray, medyo nakakatakot eh.
Pwede bang medyo mas malambing ng konti pero nakabukas yung mata? Sige po. Wala, pre. Wala. Kala ko, bubuksan ko itong mata ko ng sagad na sagad, ah. Ba't kasi kasama yung ilong? Wala na, oh. Oh, sige. Hindi ko sasama yung ilong. Bubukas ko na hindi sumasama yung ilong, ah. Sapa. Lumang sa mga brands po na gusto kumuha sa akin in the future, tanggapin na po natin. Wala po talagang mata. Wala po talagang mata. And sa totoo lang, sa mga billboard ko, kadalasan naman doon. Maliit talaga ang mata, wala tayong magagawa. Tikman na natin to par, the perfect bite. Yun o. Para siyang Motolite. Ha? Battery. Battery. Higop na higop ng bibingka yung butter talaga. Yung sarap. Tapos ang lasa yung pistachio. Lasa actually yung pistachio. Yung katabi na nilagay natin, nandun pa rin, may konting lutong. Pero, konti lang. Pero may lutong pa rin siya. Matamis yung pistachio cream natin. Tapos yung bibingka natin, sobrang buttery. Pre, masarap to. And tingin ko, eto ang ipapatikim natin kay Mario. Maliligo pa ba ako? Hindi ba nakakahiya? Hindi na. Ay, bakit? May bibingka ka eh. Tama! At saka may kita niya, ay, ang dami niyang abo ng uling. Masipag tong batang to. Sabihin niya, sige, tara pala tayo doon kay Mario, pare. Ito yung pre. Pare, dito tayo kay Mario's bibingkahan, pare. Tao po, pwede manggulo? Tingnan mo. Ang dami nilang uling sa baba. Ang dami nilang uling sa taas. Maling-mali sa ginawa natin kanina. Diba? Maraming uling nila, Kuya Ray. Oo, mas marami. Grabe, dami nilang uling. Tumali pa na yung ginawa natin. Bata pa lang ako sa'yo, dito na kami talaga bumibili. Ayan, kitang-kita nyo naman, ayan, no? Pila-pila, expert na yan. Gaano katagal na kayong gumagawa ng bibingka? Almost 42 years na po. 42 years na! Mga ninulupa namin. Talaga? Nakagisa ko kayo, dito na kayo sa Bayan area. Apo. Dito na talaga. Saan yung unang pwesto nyo dito? Dati po sa dating RCBC pa yan. Yan Oo, po. dito sa tapat, oo. Pero nung kauna-una po sa mga tita ko, sa bayan po, sa palengke. Sa palengke ng bayan. Okay. Ngayong taon kailan kayo nagsimulang mag-operate? Kasi hindi naman yan, hindi naman yan buong taon. Every July po. July. First week of July, nag-start na po ang Mario's Bibingkahan. Maaga ang Pasko sa Malabon, Opo. pare, di ba? And ako, paborito ko talaga yung bibingka mo dito, lalo yung puto sulod, yung puti. Punta sunod, ito po. Oo. Yan. Ito pre, meron ba tayong gawa dyan? Ayan po. Pakita ko sa inyo, ito wala to sa karamihan ng lugar, itong puto sulod. Ayun, pakita mo yun. Puti yun pre, oh. Malagkit Yan, po puti siya. yan. Kasi Malagkit. ito yung ano nyo, Puto ito bongbong. yung puto bongbong nyo. Yan. Puto Yung taktak. violet, oo. Kilala po siya sa puto taktak. Puto tak-tak. Mas lalo yung puto sulod, bihirang nakakaalam. Bihira nakakalam niya. Yan ang paborito ko talaga. Ito ba alam mo? Alin? Sila nagagayad ng nyog nila. Nasaan? Sila pa talaga nagagayat ng nyog nila, mano-mano, pre. Ang dahilan talaga kung bakit ako napunta dito, syempre, gusto ko rin ipaalam na dito sa Malabon ang pinakamasarap na bibingkahan na natikman ko. Pero bukod dyan, kumuha kasi kami ng mga kakaibang bibingka ngayon. Gusto ko lang malaman kung medyo papasaba sa'yo ng konti. Akin na yan. Ito medyo kakaiba to. Ito ay pistachio bibingka. So gumawa ako ng bibingka, uling din ang ginamit ko. Tapos inartehan ko na lang. Alam mo naman yung mga pinagagawa ko eh, 'di ba? Mamuna, gusto mo subukan kita? The perfect bite. Okay naman po. Masarap din naman. Okay naman. Masarap naman. Pasado, pare. Pwede na yan. Alam nyo, pre, pero ito may tanong pala ako ah. Gaano katagal ang salang ng bibingka? 15 minutes po. 15 minutes lang. Masyado matagal yung atin. Masyado matagal yung atin. Kasi sinubukan namin eh. Pero tingnan mo, pre, parang mas malalim din yung ano nila. Yung paso nila. Burnuhan. Oo, mas malalim siya. Apo. Ilang patong ng dahon sa ilalim? Dalawa po. Dalawang Dalawa lang. Amin, 4. Di mahirap kasi kontrolin, susunod Apo. kasi. Iba Kasi talaga yung skills Yung nila. burnuhan po kasi namin, nilalagay ng foil sa ilalim. Para May Ayan po, foil oh. sa ilalim. Meron po siyang foil, yan. Para di kagad siya susunog. Ayan ang finished product. Napakasarap nito. Nilalagay po siya ng butter tsaka cheese. Promise. Kailangan nyo pumunta dito sa, anong address to? Rizal Avenue. Rizal Avenue Extension, malapit lang sa City Hall. Pag pumunta ka dito sa area to, pagtanong nyo lang, bibingkahan ni Mario. Di ba dati ang pangalan nyo ata ay Mother Mother Lily? Lily. Sa Mother Mother po Lily, yun. oo. Tapos, asan yung tsaa mo? Ito yung sinasabi ko sa inyong tsaa, pare. Pre, napakasarap niya, Ano yung promise. kapitera? Meron po siyang pandan. Pandan, bagay na bagay Tsaka sa ano. lipon.
sa bibingka, di ba? Maraming salamat po Thank you sa po. Salamat pagpapa-unlock din po. sa amin. Sana natuwa kayo sa panggugol namin. Eh, mga inaanak, punta kayo dito pare at itry nyo syempre lahat ng produkto nila. Pero ako masasabi ko, syempre yung bibingka, tsaka eto, Puto sulot. yung puto sulot na to, pre. Malamang hindi mo pa natitikman yan. Napakasarap niyan. Promise, kailangan mo matikman. O sige na, papahinga na po. kami at mukhang gagawa uli ako ng bibingka. Bibingka. Gagawa uli ako. Magka-practice uli ako. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat.